Magandang buhay, mabuting tao, magandang asal. Muli, ako na naman si Ma'am San, ang inyong guro sa ESP 7. Hilig ayon sa larangan at tuon. Ano nga ba ito? Pag-usapan natin. Ang mga hilig ay preferensya sa mga particular na uri ng gawain at gumaganyak sa iyo na kumilos at gumawa dahil gusto mo ang iyong ginagawa. Hilig mo ito. At magagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makakatulong sa iyong pag-unlad. Paano mo nga ba matutuklasan ang iyong mga hilig? Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod na hakbang. Una, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan o hobby. Paboritong gawin o maaaring sagutin ang tanong na, ano-ano ang mga kinahihiligan kong gawin? Sa pamamagitan ng pagninilay, matutuklasan mong mula pa pala sa pagkabata ang iyong kinahihiligang libangan ay naging bahagi na ng iyong buhay. Pangalawa, siyasatin ang mga gawain na nakakapagpasigla sa iyo. Maaring sagutin ang mga tanong na, ano-ano nga ba ang mga gawaing nakapagbibigay ng sigla sa buhay ko? Ito ay maaaring mga pang-araw-araw na ginagawa mo o ginagampanan mo sa tahanan, simbahan, paaralan o pamayanan. At ang panghuli, pangatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Maaring itanong mo sa iyong sarili, bakit kaya hindi ko gusto o kinahiligan ang mga ganong gawain? Sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang mga kahalagahan ng bawat gawain na ating ginagawa. May dalawang aspekto ang mga hilig. Una, larangan ng mga hilig o areas of interest at ang pangalawa ay ang tuon ng atensyon. Pag-usapan muna natin ang 10 larangan ng hilig. Una, outdoor, nasisiyahan sa mga gawaing panglabas. Halimbawa, paglalaro ng basketball, hiking, pagbibisikleta. Pangalawa, mechanical, nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan or tools. Halimbawa, pagkukumpuni ng mga sirang relo o pagkutingting ng mga kung ano-anong mga bagay. Pangatlo, computational, nasisiyahan na gumawa na gamit ang bilang o numero. Halimbawa, pagsusolve ng mga math problem. Pang-apat, scientific, nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Pagdedesisyon, pag-iimbento ng mga bagay-bagay o produkto. Halimbawa, paglikha ng mga bagong makina na magagamit pang-araw-araw. Panglima, persuasive, nakahihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. Halimbawa, pakikipag-usap sa ibang tao at pakikasalamuha sa mga ito. Pang-anim, artistic, nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. Halimbawa, pagguhit ng mga magagandang tanawin. Pang-pito, literary, nasisiyahan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. Halimbawa, pagsulat ng komposisyon o mga journal. Pangwalo, musical, nasisiyahan sa pakikinig at paglikha ng awit at pagtugtog ng mga instrumentong musical. Halimbawa, pagtugtog ng piano, ng violin, gitara at marami pang iba. Pang-siyam, social service,
Nasisiyahang tumulong sa ibang tao, halimbawa, pagtulong sa mga nangangailangan. At ang panghuli, tinatawag natin itong clerical. Nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. Halimbawa, pag-i-encode ng computer at marami pang iba. Ang tuon ng atensyon ay preferensya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain. Ito ay maaaring sa tao, datos, bagay at ideya. Halimbawa, ang paglalaro ng basketball ay indikasyon na ang hilig sa outdoor o gawaing panglabas. Mahalaga na tandaan na ang bawat gawain ay palatandaan o indikasyon ng maraming hilig at higit sa isang tuon. Pag-usapan natin ang tuon ng atensyon. Una, tao. May kinalaman sa tao. Halimbawa, pagtuturo mo sa kaibigan ng paglalaro ng basketball. Pangalawa, tuon sa datos. May kinalaman sa mga katotohanan katulad ng records, files, detalye, numero. Halimbawa nito, ang pagsusumikap mo na makapagtala ng magandang score para sa iyong koponan habang naglalaro ka ng basketball. Pangatlo, tuon sa bagay. Ito naman ay ang gamit ang mga kagamitan or tools katulad ng paggamit ng bola sa paglalaro ng basketball. At ang panghuli o pang-apat, ideya. Pag-iisip at pag-uorganisa ng mga ideya o kaisipan. Halimbawa, pag-iisip ng teknik o paraan upang lagi kang makapasok ng bola at makashoot, makakuha ng score para sa iyong koponan. Hanggang sa muli, maraming salamat!